Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay itong hindi na ako nagulat dito no? Sa ginawa ni former Senate President Juan Miguel Zubiri. Yung siya po ay nag-step down as Senate President, no? Medyo yung speech niya sabi nila nakakaiyak, no? Ako po hindi naiyak kasi I think it is expected, no? Hindi ko na po ipapakita sa inyo yung video ng speech niya. Alam ko napanood niyo na lahat 'yan, no? Hahaba lang ang ating vlog, no? As much possible sana mabigyan natin ng tamang opinion at reaction. Kuha na lang tayo ng mga article at bigyan natin kayo ng mga quote cards, no? So, wala tayong magagawa. Ganun talaga, no? He felt pressured. Kasi, ang dami na instances na talagang bali-balita na siya ay ikukudita, siya ay papalitan. Kasi, those 23 senators, except those 2 o 21, kasi may minority ka So you have 21 except yourself, na exclude yourself. Sabihin mo ang mga majority. But not all those 21s na magiging loyal pa rin sa'yo because it's politics. No? You know politics. It's a dirty politics. Nothing lasts forever. Maski nakakampi mo yan, bukas kaaway mo, sabi nga ni Mami Peng, kakampi mo bukas, pangalawa, kaaway mo, the following day, kakampi mo na naman. Ganun po talaga sa politics. No? Bali-balita na. And it boils down to this. No? Sa akin pong opinion, he lost yung Senado. Because of walang patutunguhan Bakit? Yung sarsuela ni Bato, isa sa mga factor yan. Naniniwala ako mga kababayan. Isa sa factor yan. Bakit? Itingnan nyo naman, si Chis Escudero, ilang beses siyang nagsalita doon. Papasalamat po tayo mga kababayan dahil yung isang video natin, no, yung third hearing, yung sinama ko yung mga speeches ni Senator Chis, talagang si Senator Chis, ikaw yata lucky charm ko, Senator Chis, talagang nung nagkita tayo nung 17, no? Ganun lucky charm sa akin ni Senator Chis, saka ni Madam Hart. Nako, sir, laki, 100,000 views po. Second time. For how many months? Salamat din kay Kai at kay Elora at sa inyo pong lahat. Salamat, no? Doon pa lang talagang it's not proper. Motu proprio. Pinaliwanag. Isa lang dapat yan. Motu proprio is on your own but it should be used in an emergency cases. Taking a cue from a lawyer. Si Bato ba lawyer? No. Alam niyo ba yung batas? Hell no. Just maniniwala ako kay Senator Chis kasi lawyer siya. Accomplished lawyer siya. Pinapaliwanag niya, but this freaking idiot na si authentic idiot na Bato, hindi niya maintindihan He felt he is entitled to do whatever he wants. Parang sinasabi niya, bakit yung formally? That's a different then. It is not a motu proprio. It is really, there is a Senate resolution that filed by this former Senator Gordon to do an investigation in aid of legislation. That's why it keeps on, it na-prolong or whatever. Pero sa'yo, motu proprio No? So, hindi na control nito, si Zubiri. Dapat, pinag-aralan nyo muna, Zubiri. Biruin mo, pagkapasok mo ng break, nung unang break nila, yung sinaday break nila, during the Lenten season, yan kagad ang pinasok mo. Nasaan yung sinasabi ni Zubiring ilalatag nila ngayong nung April 29, nung pagbalik nila, ilalatag niya yung ROTC. Ano nangyari? Patapos na nasa middle of the May na tayo. Almost 2 linggo na lang. Wala pa rin nangyari sa ROTC and other bills. And the other LEDAC bills that was forwarded by the lower house to you. It is actually 16 or 20 LEDAC bills ng Pangulo, no? The priority bills na tenggan ninyo. 'Di ba? Yung iba sa lower house,
even though they are in a sine-die break, they are doing a hearing kasi yun ang sabi ng kanilang speaker. And they oblige with that. Kayo, wala kayong ginawa. Some of you are actually on break. Posting pictures of you that you are here, in there, everywhere. Pinangangalandakan nyo. But some of the lawmakers on the lower house are actually working. Diba? O ngayon nangyari. It is coming. Ika nga nila. You see it coming, that is not good. Siguro yung last straw, ito nga. Yang motu proprio, prolonged hearing ni Bato. Nawalan na ng tiwala sa'yo yung iba sa mayorya. You did not gain votes. Ngayon, naglilintaya siya. No? Ang ganda ng sinabi niya doon sa kanyang privilege speech sa plenary. And after that, when he did the press, yung press, saka yung interview niya, nagbibigay siya ng lintaya. Ha? Nakita nyo yon? Oh, eto. Huwag na natin anihin yung kanyang speech, no, doon sa plenary. Maiiyak lang daw kayo. Ako hindi ako naiiyak. I am aghast. Yung parang, ha? Ganon? Para lang, nag-resign? Ganon. Okay. Walang feeling. No? So go. You go. Ganon. Nangyayari yan dito rin eh. No? Yung speaker of the house ng Congress, ng lower house dito, papalit-palit sila. Even their own party, kasi Republican and Democrat lang yan. Ngayon, ang may control is Republican. Even in the Republican Party, they are in limbo. They are in, ayaw ko dyan, palitan natin. Ganun lang. Ganyan din nangyari sa'yo. Because of what? They saw something that is no longer effective with your leadership. Nawalan ng respeto ang tao sa Senado because of your leadership eh. Lalong-lalo na tong kay Bato. It's useless. Wala talaga. Kung saan sana napunta ang usapan. Yun na lang kay... Sino ba yun yung ipapatawag pa pala ni Bato? Magkakaroon pa ng 5 hearing para lang kay Kumar. Si Kumar nasa hospital. Anong kinalaman yan sa PIDEA leak? Wala na yun eh. It's another issue. Diba? Tapos gusto pang isama si Lam? My God. Kung gano'n naman pala, binanggit ni Morales si Duterte, di patawag nyo rin si Duterte. Di ba? Bakit gano'n? Selective. Gago pala kayo eh. Talagang wala. That hearing, the motu proprio of Bato, it sealed his fate on the 2025 election. Huwag nyo nang iboto yung mga Duterte. Yung mga bata ng Duterte, wag nyo nang i-re-elect pag sila ay tatakbo for re-election on 2025. They are clowns. Pwede ba? Hindi ko rin naman ako pwede makapag-endorso ng iba. Hindi pa na nakikita eh. Sinong ipipild ng partido ng Pangulo eh. Tito Soto, kung tatakbo, I'll go for him. Tito Soto, pasensya naman po. Ping Lacson, I'll go for him. No? Yung mga ganyan. Pero wag naman yung pang sarili lang na iniisip, pati partido lang iniisip. Kailangan yung pro-government. Okay? O ano ang sabi ni Subiri dito sa Politico? Loyalist, pero nilaglag. Mami Peng. Loyalist daw totoo ba to, Mami Peng? Help me out here, Mami Peng. No? Hindi naman ewan ko lang kung mapapanood ni Mami Peng to. Busy yan, no? Mig Subiri claims he's caught in the middle of feud between Marcoses and Duterte. Ayun na naman po. Ginamit na naman ng awayan ng Marcos Duterte. Sino ba nang aaway? Sino ba nang aaway? Ha? Sige nga. Sino ang nang aaway? Bakit sinabing Marcos Duterte feud? Bakit si Amy nandun sa Duterte? Paano nagkaroon ng feud ang Marcos and Duterte? Ha? Paano? It is on your own backyard. You were not able to fix it, then ibabaling mo ang sisi sa ibang tao? Come on. That's how freaking idiot you are, former Senate President Mig Subiri. Sisisi mo sa Marcos Duterte feud. Makita naman namin taong bayan that the Senate hindi gumagalaw. Diba? Kung ano-ano yun ngang konkon Tapos na ang RB 87 sa lower house. Ipinasa sa inyo. Ano ginawa ninyo?
Tinengga ninyo eh. At nagsalita ka pa against that CONCON. Oh, di ba? It is not for the country's sake. Even though you are independent sa ibang mga branch of government, you are co-equal, but think about it. It's not for the welfare and the well-being of the branch of the Senate, but it's for the people and for the country. Yun ang iniisip nyo dapat. Hindi dahil sa, sabi ni Angara, hindi daw pwedeng yung galawin ng Constitution kasi ito lang ang ganito. Well, the Constitution is not perfect. It is always open for amendments, for revision, for scrutiny. Bakit sa palagay nyo napaka-perfect ng 1987 Constitution natin? Na hindi pwedeng galawin, hindi pwedeng i-amend, hindi nyo pwedeng i-revise? Sino ba gumawa niyan? Bakit? Diyos ba ang gumawa nun? Ang Diyos may kapal ba ang nagsabi na hindi nyo pwedeng galawin ito? Tanging Biblia lamang ang hindi pwedeng galawin. Dahil yan ang kautusan, salita ng Diyos. Pero ang konstitusyon na gawa ng tao, pwede pong baguhin. Di ba binago nyo nga yung 1965 o whatever na constitution 1972 whatever Kaya nga nakabuo ng 1987 constitution. But you guys think that this constitution of ours is so damn perfect. Hindi po. Di ba? Sa ibang bansa, i-research nyo, itong konstitusyon ng Amerika, how many times it was amended? 7 times, 8 times, 11 times? Kasi may mga dinadagdag lang, may tinatanggal. Ganon. Because it's not perfect. And it seems nobody is perfect except one. Di ba? Sino yun? Yung sinasabi kong except one. Hindi si Kibuloy. Yung ating poong may kapal. Pero tayo, tao lamang, ika nga, we are not perfect. So therefore, yung ginawa natin is not damn perfect. It is always subject for revision, amendments, and change. Di ba? So yun lang hindi nyo magawa. Ayaw nyo? It is being called a sacred. Yes, Constitution is sacred, but it is open for amendments if that is needed to be. O yan, diyan ka tinamaan. Huling-huli pa, itong pideya ni authentic idiot na si Bato. Buti nga sa iyo, hindi ako maawa. It's about time you guys put a leader that can command. No? I think the boat needs a new captain. The one who will guide the boat to the right direction. Ano yun? Think of the welfare of the country and its people. Hindi yung sarili mo lang. Hindi yung dahil may piniplis kang tao o partido. Tapos ang sasabihin mo, ikaw ay na-caught up in the middle of the feud between the two faction? No way! Diba? Nasaan dyan ang kakampi sa Marcoses sa Senado? Sino dyan ang kakampi sa Duterte? Clear to elaborate? Kami ba? Kami na Marcos supporters o yung mga loyalists ang may feud sa Duterte? Hindi po kami ang nagsimula niyan. It is the Dutertes because of their power, their greed of power, gusto nilang i-overthrow, i-dethrone ang duly elected president ng bansa na si PBBM. Tapos idadahilan mo, you are caught up in the feud between the Marcos and Dutertes. Wow! Diba? Ito po, he believes a sore point for some of his colleagues and unnamed powers that be was the series of hearings conducted by the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs led by Bato. Fast forward dito naman sa hearing ni Bato. May nagkukwento sa akin na may nagtatampo sa akin. May nagagalit sa akin. Dapat patigilin ko na si Bato sa hearing. Yung formally nga, halos 1 taon ng hearing nun. Galit na galit po si then President Digong. Pero pinigilan ba namin mag-hearing? Binigyan po natin ng panahon at karapatan at ituloy po ang hearings na yon. Ito nangyari. Ano na find out ngayon sa hearing ng formally? Na find out na talagang may katiwalian. O ayun ang ayaw mailabas ni Digong. Itong pideya na ito, hindi mo nga alam yung veracity nung photocopy. Basta sinabi na lang ni Bato without the finality of his hearing
Sinabi niya na naniniwala siyang authentic because of the puncture hole? O tapos hihingi, dun sa hearing ngayon, nang magre-request si Morales na makita niya yung authenticity nung pinapakitang PDS copy ni Jinggoy? That's baloney. Diba? Kagaguhan yun. Itong ginagawang PIDEA leak investigation o hearing ni Bato is just for what? To malign the president. Na hindi naman talaga na totoo. Walang veracity. Pero yung formally, napatunayan na malaking dispalko ang nangyari. Malaking katiwalian ang nangyari. Diba? Bakit si Presidente Marcos ba ang nagpapatigil sa PIDEA leaks? Hindi naman Hindi na nga kayo pinakikialaman ng Pangulo kasi he is respecting the co-equal branch of the government. Pero si Digong, huling-huli kayo. Galit na galit po si Den President. Diba? Ibig sabihin, si Digong pinapatigil niya yung hearing. Kaya nga binaboy nila si Gordon diba? Nakikialam si Digong. Meaning, he is authoritarian. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, why do you have to invoke him in there? Diba? Sino ba nagpapatigil? Di kapwa mo senador, tapos you will blame it on the president? Come on. Diba? Grabe ka naman. Wag lang ang ganun. Ito pa. As a matter of fact, ipit na nga ako sa gitna Sinabi ko nga ito sa hearing ni Senator Bato. On one side, galit po yung Duterte side sa akin dahil hinahayaan ko po si Senator Risa Ontiveros magkaroon ng hearing on Pastor Kibuloy. On the other side naman, galit na galit yung Marcos Loy dahil hinahayaan ko. Why do you have to listen to them? Listen to the veracity of facts being presented by your colleagues. Diba? Dapat wala kang bias. So what kung nag-iimbestiga sila? So what kung makriticize kayo? It is the fairness. Hindi sa naiipit ka. No? Because your fellow senators think that you are incompetent, you cannot guide the boat to the right direction. Imbis na yan ang inaano mo, yung mga Kibuloy o PIDEA leaks o whatever. Ganun lang, Dapat inuna nyo yung para sa bayan. Ano yun? Yung LEDAC bills, yung RB86 ninyo to amend the economic provision of the 1987 Constitution. Hindi. Ano ang inuatupag nyo sa Senado? Ano hinihiring ninyo? Nandiyan pa yung hearing nung gago na tong si Bongo, yung kanyang, Department of Health. Diba? Asa na yung priority bills ng Pangulo? Magsusona na ang Pangulo. Wala kayong naaprubahan. Tapos sasabihin niya, Mami Peng, tinan mo loyalist naman po tayo. Loyalist pala siya, Mami Peng. Ako ang isa sa sumama ang loob noong naghiwalay po ang unit team ng grupo ni Duterte at Marcos dahil nasa gitna po ako Ipit ako kaya ngayon talagang napakasama ng loob ko sa pangyayaring ito. Sino ang pumalit sa kanya? Pinagbotohan si Chis Escudero. Si Senator Chis. Galing. Eto. Since Tagalog doon, di ba? Punta naman tayo Manila Bulletin. Subiri, heartbroken by false support, not with stepping down. Nabiyak daw ang puso niya kasi mukha po siyang na-traidor. May kamag-anak ni Judas Iscariot na mga senador? Ganon ba? Kasi sabi niya, false support. Nangako ng suporta. Yung pala, pinasakay lang siya. Man. That sucks, dude. Sasabihin lang sa'yo ni Hattori. That sucks, dude. Eto mga kababayan. Stepping down as the Senate leader on Monday, May 20, Senator Juan Miguel Subiri admitted that he was heartbroken not because of losing the position but due to the so-called support expressed to him. Kumbaga, pinasakay ka din. Gullible ka din pala. Diba? Sabi ko sa inyo the art
of deception. Diba, Hattori? Diba meron yan sa military? Oh, si Hattori na lang po kasi friend ko yan eh. Hindi magagalit sa akin yan. friend ko yan, di magagalit. Kababayan ko pang taga Sambales yan. Kaming mga Sambalenyo. Si Hattori Sambal po yan. May dialekto pa sila. Ako Tagalog talaga ako, even though my parents are from Pangasinan, sa Dagupan at Carao. No? Mga Pangasinesi. Nakakaintindi po ako ng Pangasinesi, but hindi po ako makapagsalita. No? So yan. Okay? Ito po sabi niya ni Subiri. I felt heartbroken, not because of the position. We. Tanggal din ba ang perks and privileges? Siyempre, bababa sahod mo eh. Pinakita na yan natin sa inyo dati. I'm heartbroken because of those who committed to be steadfast with us, have the same ideals, and all of a sudden, biglang nawala po. Bakit? Hindi ba pwedeng magbago ng isip, di ba? Sa mga women nga eh. They are moody. Pwedeng yes ngayon, mamaya-maya, no na. Di ba, Elora? Di ba, Kai? Yun na lang dalawa. Yan ang mga beshi-beshi natin. Ay, oo nga pala, mga kababayan, nakalimutan natin. Pasensya naman. Nakalimutan nating shout out sa lahat po ng ating channel members. Salamat po sa mga nag-followers, subscribers, nagla-like at nag-share. Sa mga video replay, no? Salamat po sa mga nag-share ng kanilang blessings through super chat, super sticker, super thanks. At lubos po tayo nagpapasalamat kay Miss Andrea Jong. Siya po ulit nagpa-super thanks na ako, Madam. Ang laki na po ng tulong ninyo. Pero yung tulong po ninyo, tinutulong din po natin. So don't worry, no? More blessings to you, no? Bahala na po ang Diyos ang magbalik ng multiple blessings sa inyo dahil sa kaibuturan ng inyong puso. Ganun din po, shout out natin yung mga kasama natin sa ating mga chat box at comment section ng ating video premiere or videos, tulad ni Ate Marie Chris Hernandez, si Elora Liz, si Kai, si Tita Aurora, sa buong Palawan, Zambales, Norte, at sa buong West Philippines, si mga advocates, no? Salamat po sa inyo, no? Lalong-lalo na kay Kai. Sabi niya, 1 million subscriber daw. Sige, maski na 10 taong ka dyan. No, kay Aichang, kay Miyu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, Bet M, no? Nagpa-member po si Bet M. Si Miles Tan, I think si Miles Tan nasa Hong Kong, si Alex Andrade, meron ako nakilala kanina, si Mika Santos ba yun? No? Taga Japan din daw siya. Si Mami B, Mami Peng, si Ate Maite, Maritel T, Priscilla Acepcion, si Lorna Rafael, si Ilocana Kana, si Carclea, RN Tusens, Nineta Umali, Nilda Arceo, nabanggit ko na yun kanina. Si Mohamed, sino pa? Mga iba hindi na pumupunta eh. Ayaw na nila, no? Iniwan na tayo. No, si Red, nandiyan pa si Red. Yung iba, wala na. Babay na daw. Hindi, babay din. God bless you. See you on the other side. Ganun po yun. No? Si Malditang Lola, Mami Lou Parker, Jean Jagers, Bergie Pamposa, Simply ni Jenny, Honesto Pantala, Lozana Nerpio, Ludi Pamilar, Berna Villapuerte, Marilyn Dapena, si Girlis Mascarenas na nirekomenda po ni Kaluyal Wanabet. At si Kaluyal Wanabet, nilalakad niya rin sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan yung ating channel. Maraming salamat po, no? Kay Marilu Delpin, Linda Lim, at meron po nagpapa-shoutout para sa kanyang pamilya, si Angelina Arcilia. Shoutout po sa buong Arcilia and Siko, no? Family, no? Tama po ba? Si Oko or Siko family na taga Toronto, Canada. Mabuhay po kayo, ingat po kayo dyan, no? Nandiyan po sila sa East Coast. Mga nanonood po sa atin, mga team replay, no? Kung gusto niyo pong magpa-shoutout, sulat niyo lang sa comment section ng ating videos. Mababasa po natin. Hindi po lahat kasi ang dami. Libo po kayo, mga kababayan, libo, no? Share niyo lang yung mga videos natin. Sana bawat video natin umangat ng 50k. Nako, pag 50k yan, mayroon na po yung revenue, no, sa ads. Tayo ay magbabalik sa inyo.
magpapalaro tayo, no? Sabi nga ni Elora, magpa-ano ka, yung ruleta, ganun, maski na tagi 100 lang, oh, ganun, 1,000 pesos, mabahagi natin, okay na yun, no? Parte ng ating give back sa inyo, no? Kung meron man na 50K and above, hindi po sahod, views, baka na naman mamali-mali na naman kayo dyan. Ganun din po sa mga sinusubaybayan nating mga vloggers tulad ni Carcleya, si Ali Bugha, si Mami Peng, si Munting Tinig, si Maestro Paul, Mike Cervera, Mike Abe, Mark Ramos, si Top 1, no? Si Kakopi, si Jake Magno, si Tamski, sino pa ba yung iba? Nakalimutan ko na eh. No? Si What the Fuck, sino yun? Si Direk Freddy, yan. Sino pa ba? Baka may magtampo. Bahala na po kayo, yun na yun. Dami na. I'm 80 years old. 80 years old, 4 decades ago. Ayun. Makakalimutin na rin po, your honors. Hindi ko na po maalala, di ba, Elora? O, eto, saan na ba tayo? Ha? Eto na, heartbroken daw siya. O, ito pa ang sinabi niya ni Zubiri. Just a week ago, Zubiri disclosed that members of the Marcos Group are angry at him for allowing the Senate. O, sino yung Marcos Group? O, may pinatutungkulan siya dyan. Baka si Jinggoy, kasi close friend yan ng Marcoses. At si Cheese, kaibigan po yan ni PBBM. Remember when PBBM went to Sorsogon to meet up with Cheese? Matagal na po sila, mga magkakabata yung mga yan. Recently, several pro-administration lawmakers from the House of Representatives questioned Zubiri's leadership. Totoo naman. O nandyan na po yung aming congressman. First District ng Zambales, si Representative Jeffrey Conghun. O, batang-bata yan. Lahat po silang mga young guns na mga bata. Kinikriticize na siya eh. Si Bato, pati si David Suarez, Representative David Suarez. Oh, moro-moro na lang yan. 'Di ba? Oh, kaya sorry naman. Mag-iyak-iyak ka diyan, no? Heartbroken siya sa false support or fake. Well, take it like a man. Hindi po ako maawa. Ngayon, dito po, no? Kasi may nabasa po ako na may insinuation siya. May insinuation siya. Sino tong mga parang nag-support na daw pero false support pala? Dito po sa Impact Leadership, pasensya na po sa mga senator na ito ha, nakita ko lang po, pagpapasensyahan nyo na po. Pero, ito po, itong mga senador na ito, sabi sa Impact Leadership, yung mga pangalan na sumuporta sa Senate presidency ni Senate President Francis Cheese Escudero. Ayan po, 8 sila. Yung magkapatid na Cayetano, mag-inang Bilar, si Grace po, Tolentino, Estrada, and Gatchalian. Yan po ang sumuporta kay Cheese Escudero. Wala po dyan yung mga Dutertes. Except kay Tolentino. Duterte yan. Pero nababalita si Tolentino daw, nag-jump na ng PFP. Totoo po ba yun? Paki-verify nyo po ba? Ali Bugha, verify mo nga yan. No? Wala kasi si Banat Boy eh. Banat Boy, pahinga ka dyan ha. Para pagbalik mo, with a bang. With a boom. Di ba, Banat Boy? Okay. So, 8 yan. Wala dyan yung si Padilla, Siko, si Bajo, whatever. No? At nagbitaw din po yung mga kaalyado ni Zubiri. Nawala si Villanueva, nag-resign as majority leader. Si Binay, si Angara na siyang humahawak ngayon sa constitutional reforms, no? Sino pa ba yung isa? Meron pa nagbitaw no? Dami nila, 4 sila. Si pro tempore, yung right hand ni Zubiri na si Ligarda. Ha? Pero si Jinggoy ang naging right hand ni Cheese Escudero. Siya ang Senate pro tempore. Just in case wala si Cheese, siya ang uupo. Diba? Ganun lang. Oh. Si Tolentino, naging majority leader. Ha? Oh. Ang dami, pati chairmanship ng mga kumampi kay Zubiri, nag-quit lahat sila No? O ayan, siguro naman, in a matter of time,
Ano yan. Ayan po, ito po. Ayan. Tinato sa impact leadership. Ayan, nag-resign. Si Joel Villanueva, Majority Leader, Chairperson of the Senate Committee on Rules. Si Nancy Binay, resign as Chairperson Committees on Accounts, Tourism and Ethics. Si Angara sa Finance and Subcommittees on Constitutional Amendments and Reforms. Si JB Ejercito, nag-design as Deputy Majority Leader to give the new leadership. At si Loren Regarda as Pro Tempore. O, ayan. Committees and Leadership. Ayan po. So, andyan si Cheese. Ang nag-nominate kay Cheese bilang Senate President ay si Senator Boy Tenkey. Si Peter Allen. Si Peter Allen tatay-tahimik no? Baka pagdating ng yung 2025, baka maging 20th, di ba, 19th Congress sila ngayon. Baka pagdating ng next batch of 12, no, magiging 20th Congress. Ayun. Baka mabago na. Baka lalabas na ang totoong kulay ni Peter Allen Cayetano. Okay? So, yan po, no? Yan ang magkakaroon ng revamp. Pero, yung dalawang minority, sabi ni Senator Coco Pimentel, wala kaming alam dyan. Wala kaming pake. Kumbaga, wapak kills. Oh, Direk Freddy. Sabi ni Direk Freddy, what the fuck? Di ba, Elora? Oh, ngayon, meron pong nag-uumiyak dyan. May umiyak. Sino po umiyak? Ayan o. Si Big Teddy Bear. Si authentic idiot umiiyak habang nag-i-speech si Subiri. Umiiyak siya. Emotional siya. Kasama niya po si Senator Nancy Binay. Pati si Nancy Binay dun sa video, umiiyak siya. Pero, ang nakakatuwa si Bato. Ba't di ka umiiyak nung habang sinisigawan mo si Picoy, ha? O yan, sabi tuloy ng politiko, Bato de la Rosa in tears over Mig Subiri's resignation as Senate President. He is crying like a baby. Yun lang po ha, yun lang ang sabi. Hindi naman siya umalis bilang senador. Buti sana kung talagang nag-resign, nag-quit bilang senador. Hindi. Senate President siya. He will still linger. Diba? Doon sa Senado. Kasi senador pa rin siya hanggang 2028. Nagbitaw lang siya, binigay niya lang kay Senator Chis Escudero. Mukhang si Chis Escudero, season senator din yan. Tingnan natin kung anong magagawa ni Senator Chis Escudero para matulungan itong gobyernong ito. Ano po ang sabi diyan ng ating butihing ano pangalan nito? Si speaker kanina may nakita ako dito May magandang sa kanila combination No, nawala mga kababayan. Nawala, visit. Ba, nawala? Ano nangyari? Na-delete mga kababayan. Ito. Sabi dito sa Manila Bulletin, loko tong Manila Bulletin Si kanin at si keso. Pwede ba magsama yung kanin at keso? Pwede ba yun? Hindi ba sasakitan tiyan nyo dyan? Sabagay, kung wala na talagang pang-ulam, keso na lang, tunawin mo na lang. Romualdez eager to work with new Senate President Escudero. Ayan, tuwan-tuwa naman po si Ninong Martin. Pwede bang tawagin na rin Ninong tong si Cheese? Mukhang awkward po. Ilang taon na ba tong si Cheese? Alam mo, 80 years old na tayo, Hattori. Kaya, Ayan lang po, no? Sabi, si kanin at si keso. Ano ang common denominator nila? They both start with letter K. Kanin at keso. May kakayahan, may katalinuhan, at kasiguraduhan. Ayon! KKK! Di ba? Hindi ko na po babasahin dyan yung Basta tuwan-tuwa po si Ninong Martin na at least mukhang body-body sila ni Cheese. Tingnan natin mga kababayan. No? Ano naman ang sabi ng yung counterpart ni Senator Tolentino na majority leader sa Senado sa counterpart niya sa lower house, si Representative Danix Dalipe. Ano lang sabi niya? Better report? Dalipe excited to have Tolentino as Senate counterpart. Ayun po ang sabi sa Manila Bulletin. Excited po si Representative Dalipe. He is pleased. So hopefully they can work out. Unahin nyo muna sa akin lang economic provision.
And after that, the LEDAC bills. That's it. Ayun, kung ganun yung sequence na gusto ko, sa akin lang. No? Kayo po, ano pong inyong masasabi dyan? No? Mga kababayan. No? Wala, nagbitaw na. Dapat lang. I saw it coming. It should been have done earlier para hindi masakit. Para hindi natabunan lalo yung iyong hinanakit. Pero siguro, ito, they cannot take it anymore, no? Because of this sarsuela na ginagawa ni Bato. Puro na lang kayo hearing eh. Puro kayo hearing. Nabibir off kayo. Pero ang kinasasakit din po ng loob ko, mga kababayan, ay yung sinabi ni Senator Jingo Estrada nung pumunta siya dyan sa Zambales, tungkol dyan nga po sa illegal dredging. No? Dyan po sa isang bayan namin dyan sa Zambales. Sabi niya, ipapaimbestigahan niya. Ano nangyari, Senator Jinggoy? Wala pa bang Senate resolution? That is more important. Kasi tingnan nyo, nangyayari sa Scarborough Shoal, no? Kung napanood nyo isa kong video dyan about West Philippine Sea, kinordon na po eh. Mukhang naagaw na sa atin ang Scarborough Shoal. Kasi sabi ng mangingisda, base dun sa interview ng isa sa mga atin ito, combinor, sinabi sa kanila ng mangingisda na nandun sa Scarborough Shoal na nakita nila na ang daming Chinese Coast Guard, People's Liberation Army Navies, and Chinese militia kinordon yung Scarborough Shoal at meron tubo ng itinatayo. Yun dapat, Senator Jinggoy. Nandun sila nagde-dredge sila sa Zambales. I don't know kung sa San Felipe yan, no? San Narciso, I don't know, no? Nakalimutan ko pa. Your Honor, hindi ko na po maalala. Okay, so kayo po, ano pong masasabi nyo dyan? Nararapat ba? No? Tama ba yung ginawa ni Zubiri? No? Na mag-step down siya, pero sabi niya, naipit siya sa awayan ng Marcos and Duterte? Kayo, naniniwala ba kayo doon? O he is just incompetent as Senate President? No? At natutuwa naman po yung nasa lower house of the changing of the guard. Ang tawag dyan, the changing of the guard. O, kayo po, hopefully, wish as well sa bagong liderato ng Senate, no? Kay Senate President Chis Escudero and the other committees. Okay? Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.